Yan. Good afternoon mga idol. Good afternoon. Ito na naman po tayo mga idol ha. Magandang hapon sa inyo lahat. Sama kayong panig ng ating bansa naroon. Ay binabati ko kayo ng isang magandang hapon. At medyo makunimlim ang ating panahon mga idol. Medyo masama ang ating panahon sa kasalukuyan. Kaya huwag niyong kalilimutang magdala ng inyong pananggalang sa ulan, samang kayo pumaroon. Dahil para meron kayong pandepensa, di ba? Tama mga idol? Tayo naman magkukwentuhan ulit sa ating programang ito na may kaugnayan pa rin sa larangan ng serbisyo publiko. Pero shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, yun din sa ating mga follower. At syempre mga idol, kung bago ka pa sa channel natin ito, huwag mo naman kalimutang mag-subscribe at tumindot ng ating bell button para lagi ka rin updated sa ating mga video. Pero magkukwento lang naman ako sa inyo ng mga ilang paksa tungkol sa sistema ng aming trabaho bilang mga lupon taga-pamayapa itong aming barangay. Shoutout nga pala dyan muna sa ating mga kapwa lupon mga idol. Saan man kayong barangay naroon, shoutout sa inyo. Shoutout na rin sa ating mga butihing barangay captain dyan. Saan man kayong barangay naroon, shoutout po sa inyo mga honorable barangay captain na siyang nangangasiwa sa atin bilang mga lupon. Ganun din dito sa aming barangay, shoutout na rin sa aming butihing barangay captain na si Honorable Ding Bolo. Shoutout sa iyo, Kap. Ganun din sa aking mga kasamahan sa lupon. Pero ang kasama ko ngayon sa duty ko, naka-duty kami ngayon ng aking co-partner na si Bong Ariete. At naroon nga siya sa kabila, andito ako para magkwentuhan tayo. Kwento ko lang sa inyo yung tungkol sa mga ibang pangyayari sa kaganapan dito sa aming barangay bilang mga nasa larangan ng serbisyo publiko. Kanina mga idol, may umakyat dito sa aming tanggapan at humihingi ng certification to file action. Hindi ko nababanggitin yung kanyang pangalan. Ayon sa kanya, di umano, yung kanyang reklamo nasa CID na. Kaya nga lang, hinahanapan daw siya ng certification to file action na katunayan, dumaan niya sa barangay. Yun naman talaga ang tamang proseso kapag ikaw magpapile ng reklamo. Lalo ang reklamo mo pasok naman sa barangay level. Although yung kanila, hindi ko malaman kung serious physical ba yun o slight physical yung naging problema nila. Away daw magkakapatid yun. At ayon nga sa aming clerk na si Buddy Lorma, nag-file na nga raw ng reklamo yan doon sa tanggapan, di umano ng mga bantay bayan. At kailangan nga lang, nung isinabit yata, tinan-over ng bantay bayan yata sa mga pulis. So, siyempre, may halong police matter yung kanilang problema. Hinanapan sila ng certification to file action dahil di umano, hahanapin daw ito sa korte. Although, tama naman din yung pulis na pinagsampahan nila ng reklamo sa CID na raw ito, di umano. Ngayon nga, bumalik siya dito, hindi ko alam kung kailan pa ito, tinanong ko kung kailan nangyari, sabi yata niya nung 13 yata o 14, basta itong buwan na to. Kaya tanong ko sa kanya, baka kako nag-lapse na yan, kasi kako 60 days lang ang sistema ng problema ng reklamo. Kung mula nung mangyari yan, i-file mo yan, kailangan huwag kang lalagpas ng 60 days. So, ganun na nga, pinabalik daw siya dito nung, nung sa CID, yung investigador yata doon. Tumingi nga ng certification to file action. Alam nyo mga idol, yung mga reklamo kasi na ipinapasok sa barangay, although hindi saklaw ng aming kapangyarihan yung problema,
talagang ang mga pulis humahanap din, humihingi pa rin ng certification to file action na bilang katunayan daw, di umano na dumaan sa barangay yung kanyang reklamo. Kasi lahat naman kasi ng reklamo ngayon, halos lahat dumadaan muna sa barangay. Oo, kasi yan ang parang pinaka-SOP na yata yan. Kaya kahit hindi namin saklaw kapangyarihan yung kanilang reklamo, talagang nai-issuehan din namin ng certification to file action base na rin sa kahilingan ng mga otoridad na humihingi ng ganon. Kaya kanina, bumaba kami sa Bantay Bayan dahil sabi ng clerk namin, pagawin mo sila ng ganitong kopya. Yung form nga namin sa Lupon, na tagapamayapa, kailangan meron kaming kopya ng kanilang reklamo. Para iyon, isasubmit yon sa aming kapitan para magkaroon siya ng barangay case. At the same time, pagka yun ina-set na, sabi nga ni Buddy Lorma, baka i-reset yung kanilang hearing sa itong darating yatang Huwebes. Kasi kailangan magkaroon ng hearing niya para magkaroon sila ng certification to file action. First hearing, mediation, tapos doon sa aming kapitan. Pagkagaling sa aming kapitan at hindi na areglo ng kapitan namin yan, babagsak yan sa amin sa Lupon, tagapamayapa. Pagdating sa amin at hindi namin naayos yan, kasi nga yung reklamo nandito na sa CID, certification to file action na lang ang inaantay, pwede na namin sertipikahan yan pag yan bumagsak na sa resolution ng Lupon tagapamayapa. Sabi ko sa kanya, doon sa complainant, ilagay natin sa tamang proseso kasi hindi naman pwede yung pag humingi ka, basta ka na lang bibigyan nang hindi kayo dumaan sa tamang proseso. Kailangan magkaroon kayo ng hearing para malaman kung ano nangyari sa inyong sistema sa reklamo mo. Ganon. Ayun nga, kanina nga, sinamahan ko rin sa baba para i-transfer sa form ng Lupon tagapamayapa yung formal complaint. Pinag-file ko na siya ng formal complaint kasi para may iyakat sa aming kapitan, magkaroon siya ng barangay case. Ganon. Yan yung mga idol, ang trabaho namin sa sistema ng Lupon tagapamayapa, ganyan lang kasimple. Pero siyempre, bilang nasa larangan tayo ng serbisyo publiko, gagampanan natin ang ating tungkulin. Hindi naman po pwede yun na pagka dyan pababayaan mo na ng ganun. I-assist mo yung tao. Nandiyan ka, nakapwesto ka, naka-duty ka, anong silbi mo kung pababayaan mo lang yung tao na nagre-reklamo, di ba? Although hindi na nasa klaw ng kapangyarihan yun dahil nga nasa CID na nga yung reklamo nila, kung humingi ng certification to file action, kailangan magkaroon sila ng tamang proseso para ma-issuehan nung tinatawag na certification to file action. Pero kung halimbawa, yan naman mahilot ng kapitan namin at maayos silang dalawa, papag-areglo sila, wala naman yatang masyadong damage o although physical injuries daw yung reklamo. Kung maayos ng kapitan namin yan at sa halip na certification to file action yan, pauuwi yan doon sa tinatawag na amicable settlement. Yung danyos ng tao, maaaring bayaran na lang ng respondent at saka yung ibang mga sistema. Kasi pag naayos ng kapitan namin yung problema ng sino mang may alitan sa magkakabarangay, yan ini-issuehan niya nung tinatawag na yung amicable settlement. Pipirma sila yung both parties para katunayan na nagkasundo sila. Pero pagka hindi sila nagkasundo, babagsak yan sa pangkat tagapagkasundo sa Lupon tagapamayapa. At pag hindi pa rin yan, sa loob ng 3 consecutive hearing, hindi naayos ng Lupon tagapamayapa yan, at saka lang yan, i-issuehan ng certification to file action. Para mag-prosper na yung reklamo ng tao. Hindi pa naman siya naglalapse kasi sabihin natin nung 13, 13, 22 ngayon, bali 9 days pa lang yata ang nakakalipas, pwede pa. Pasok pa yon kasi hindi pa siya naglalapse. Pwede pang ma-issuehan ng certification to file action yun. Kaya nga isa, dalawang paghaharap lang siguro, baka issuehan na yon. Ngayon, in-schedule nga nung aming clerk yung kanilang hearing, itong darating na Huwebes. Anong araw tayo ngayon? Martes, Lunes. Lunes ngayon.
July 22. Di sa Webes, 23, 24, 25. Oh. Yun, pagka yun sila, nagkaharap-harap na, yung kung sino man yung lupon na hawak sa kanilang problema, yun na ang magiging sistema nun. At para ma-issuehan ng certification to file action. Ganyan lang mga idol ang sistema ng aming trabaho sa lupon taga-pamayapa. Oo. Kasi nga, kailangan magkaroon ng tamang proseso para wag tayong ma-technical. Kasi kung halimbawa, i-issuean namin agad ng certification to file action, hindi naman sila nag-hearing, hindi sila nagkaharap-harap. O ano pagbabasihan doon? O, siyempre, may minutes din yan. O, kung ano nangyari doon sa hearing nila. Ganun yan kasimple mga idol. Kaya ang trabaho namin sa larangan ng serbisyo publiko, lupon taga-pamayapa ditong aming barangay. O shoutout ulit sa ating mga kapwa lupon dyan at sa ating mga idol dyan. Ngayon, doon sa mga gusto mag-file ng reklamo, halimbawa, magre-reklamo ka at gusto mong idiretso o ituluyan yung gusto mong ireklamo, kailangan mga idol, pag magpa-file ka ng reklamo, mag-file ka ng reklamo mo, tapos magbayad ka ng filing fee. Oo, yung tinatawag na barangay filing fee. Ganon, kasi para tumakbo yung reklamo mo. Kaya kanina, sabi ko sa kanya, mag-file ka na ng formal complaint mo, magbayad ka ng filing fee. Kaya ganun nga ang ginawa niya. Tapos yun, inakyat sa taas. Ayun pala naman, yung form na pinag-anuhan ng Bantay Bayan, hindi pala pwede yun. Kailangan may sariling form ang lupon taga-pamayapa na bilang katunayan, dumaan yan sa lupon. At magkakaroon yan ng hearing. Iakyat yan sa aming kapitan for mediation. Then, babagsak yan sa conciliation sa lupon taga-pamayapa. At kung decidido talaga magreklamo yung complainant, i-issuehan yan ng certification to file action. Diba mga idol, aming mga kasamahan lupon, diba ganyan ang proseso natin. Kasi meron naman mga barangay dyan na isang salida pa lang, maganda nga pag unang salida pa lang, yung tinatawag na mediation maayos agad ng barangay captain Oo, ano agad yun, amicable settlement. Pero pag hindi niya maayos, wala magagawa, kundi ibato yan sa lupon taga-pamayapa. At ang lupon na, ang tatapos dyan. Either naman certification to file action yan, or maging amicable. Tatlong klase kasi ang sistema ng proseso niyan. Mediation, conciliation. Tapos yung tinatawag na arbitration. Pero sa sistema naman, mga idol, bihira namin ginagamit yung tinatawag na arbitration. Kasi medyo masalimuot yan At saka sa arbitration kasi, kayong mga lupon taga-pamayapa, kayo na tatayong husgado doon sa reklamo ng tao. Magkakaroon kasi ng award dyan. At saka dyan, kasi pagka sa arbitration, gagamit na ng ebidensya, testigo, para mapagbatayan kung tama yung kanyang reklamo at kung dapat bang bigyan siya ng award. Ito yung tawag na arbitration award. Tapos meron din yung sistema na halimbawa nagkaroon ng amicable, di nagkasundo, kaayos sila. Yan minsan nare-repudiate yan, yung tinatawag na repudiation. Kasi pag nagkaroon ng fraud, intimidation at iba pa, kaya unsatisfied yung complainant sa nangyari. Yan, nagkakaroon yan yung tinatawag na repudiation, nare-repudiate yung kaso. Bubuksan ulit yan. Tapos, yung final decision na yan, halimbawa, binuksan ulit yung kaso. Yung final decision yan, yun na. Halimbawa, napagkasundo sila. Nagkaroon ng amicable, tapos nga, na-repudiate. Tapos, sa pagkaharap ulit, talaga nagkasundo na sila, final na yun. Pero, sa pagkaharap ulit, palibasa nga, kaya na-repudiate yun, hindi kontento yung complainant, yan, maaaring ma-certification to file action yan. Mababago, mawawala na yung amicable. Pag certification to file action niya, maalang sila. Doon na sila sa taas. Di ba? Pero hanggat nasa barangay pa yan, katungkulan yan ng mga lupon taga-pamayapa. Ganyan lang mga idol, ang sistema ng trabaho natin bilang mga lupon taga-pamayapa. Kaya para doon sa mga idol natin, na mga viewer natin, mga subscriber natin,
kung napapanood itong video to, sana nakakakuha kayo ng konting idea sa sistema ng Barangay Justice System o yung tinatawag na katarungang pang barangay. Oo. Yan, pili lang ang mga pumapasok sa katarungang pambarangay dahil kasi nga pag hindi saklaw ng kapangyarihan ng katarungang barangay at hindi yan talaga barangay level, matik yan. Binabato namin agad yan sa mga kinaukulan ng ating pamahalaan na kung saan sila nararapat dumulog. Di ba? Bueno, mga idol, salamat na marami sa maikli nating kwentuhan ito at sana meron kayong konting natutunan sa sistema ng trabaho namin bilang mga dupon taga-pamayapa. O shoutout ulit dyan sa ating mga butihing barangay captain, ating mga idol na lupon, shoutout po muli sa inyo. Ngayon din sa ating mga viewer at sa ating mga mamamayan na makakapanood ng video ito. Okay na ha? Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet ng Boyet Vlogs TV. Ay pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!